Hi guys! So, summer na ngayon dito sa Hong Kong. So, maraming nagtatanong, mahirap nga ba talaga dito sa Hong Kong maging DH? So, ang sagot ko, lahat, kahit saang bansa ka guys, mapa Middle East ka man, mapa Turkey, mapa Macau, kung saan ka mang dako ng mundo na OFW, DH, walang mahirap. Nasa ano natin yun, nasa swerte siguro na masasabi, kasi kahit saang bansa ka, lahat may mabubuting tao, lahat may masasamang tao, iba-iba yung ugali ng mga tao guys. So wala yan sa bansa hindi yan naka ano sa bansa, kung saang bansa ka man, kahit saan, kahit nasa Pilipinas tayo, di ba? Kahit sa Pilipinas pa, kahit mamasukan ka dyan, meron pa rin talagang may mababait, meron pa rin kahit kapwa mo Pilipino dyan sa Pilipinas is mga salbahe. So kahit saang bansa ka guys, kahit saang bansa ka, wala yan sa bansa-bansa. Yun lang talaga yung masasabi ko. Kasi ako, nakaranas na ako sa Kuwait. So sa awan ng Diyos, ako'y naging maganda naman yung naging kapalaran ko doon, at mabait naman yung aking madam. Pero hindi ako nagtagal doon, natapos ko lang yung aking 2 years contract. Gusto nila akong i-extend, dagdagan nila yung aking sahod, pero ako na yung umayaw guys. Kasi nakakapagod, as in, alam mo yun, alam naman ng katawan mo kasi na kailangan mo na ng pahinga, yung pagod na yung katawang lupa natin, no? Ayan. So, at saka iniisip ko noon kasi nagkaroon na ng gera-gera noon eh. Huminto lang siya. Tapos naisip ko, ayoko, sobrang layo talaga ng Kuwait. 'Di ba? Nag-connecting flight pa ako noon ng Dubai. Tapos papunta dito sa Pilipinas, Dubai to Philippines is almost 10 hours. Hamakin mo 'yun, 'di ba? So ayoko. Nag-try ako ng Singapore, Malaysia, hanggang sa napadpad ako dito sa Hong Kong guys. So ang Hong Kong is sobrang napakaano dito, free, malayang-malaya ka dito, and pantay ang batas. Yun lang yung maganda dito. At every week may day off ka, makakapagpahinga ka. Tapos yun lang yung kagandahan dito, kasi may kalayaan ka, at saka yung batas, pantay yung batas. At bawal dito manakit guys, yung mga amo ng mga katulong nila. Meron talagang mga hindi maiwasan na nasasaktan sila or sinasaktan sila. May mga salbahe talaga, pero hindi aabot sa punto na talagang parang papatayin ka na sa pananakit, no? Kasi bawal yan talaga dito guys. Ang mahal-mahal ng babayaran nila pag once na may ebidensya kang pinakita sa pulis. Kasi pantay nga talagang batas dito. Walang amo-amo dito or katukatulong. So pagdating sa batas, yun ang maganda dito sa Hong Kong. And sa mga gustong mag-apply guys, may bibigay ako sa inyong broker, si Ma'am Elise. Kung gusto niyo lang naman, pero ang mostly talaga na ina-accept ni Ma'am Elise is yung mga ex-abroad na yung lalong-lalo na mga galing Middle East. Ang bilis mo lang makapasok, bilis mo lang makaalis. Kasi and hanggang 50 years old tumatanggap pa si Ma'am Elise. Yeah, kahit matanda ka na, basta ex-abroad ka, okay yan kay Ma'am Elise. Ang mas gusto ni Ma'am Elise na mga edad is nasa 35 and above na. 35 hanggang 50 years old, kayang-kaya. Kaya wag mawala ng pag-asa sa mga may edad na dyan. Pero ex-abroad, may experience na sa Middle East or any country, mabilis kayo makapasok dito sa Hong Kong guys. Kasi yung broker ko, yun yung mas gusto niyang tinatanggap kasi may experience na. At yun kasi yung mga hinahanap talaga dito sa Hong Kong. Mas gusto nila yung mga matatanda na, yung may mga edad na, kasi may experience na. Yun. Ayaw nila ng mga bata, yung mga 20 plus, mga ganun. Ayaw nila masyado yan kasi wala pang experience. At saka syempre, hindi sanay sa hirap yung mga ganyan. Pero pag
30 plus ka na and above, syempre, marami na tayong experience sa buhay. So, ayan. Ano ngayon dito? Summer. Sobrang init guys sa labas. So, ako, mag-isa lang ako palagi. Hindi ako nasama sa mga tropa-tropa kasi ayokong magagastos. Single mother ako and 3 ang aking pinapaaral. 3 ang aking anak guys na babae. And, ayan, ako lang mag-isa. Ako lang mag-isa ang sumusuporta sa kanila. Kaya, nag-try ako dito sa Hong Kong kasi nga, malaki ang sahod, but still may binabalak pa nga akong dream ko lang naman na someday malay mo pag natapos ako dito, balak ko sanang mag-Turkey kasi nga mas malaki yung sahod doon, halos halos doble ng sahod dito. So kasi nasa magsi-60 na yung sahod sa Turkey. So dito sa Hong Kong is abot na siya ng 40. Yung iba dito na sa 40 na 37. Depende sa palitan ng dolyar. So ayun, syempre gusto ko maranasan yung iba't ibang country. Alam mo yun? Ganun kasi ako eh. Once na nasa isip ko yun, tapos positive yung isip mo, tapos gagawa ka ng gagawa ka. Alam mo yun? Huwag kang bastang mag-isip lang na yan ang gusto ko, yan ang gusto ko. Wala ka namang ginagawa, di ba? So, pag may pangarap ka guys, pag may pangarap ka, yung payo ko lang, sobrang init din. Sobrang init sa labas. Alam mo, wala dito nagtatambay, ako lang. Kasi hindi ito park. Dito lang ito sa baba ng building. Pero hindi namin building. Yan ang ginagawa ko. Kasi siyempre, ayoko naman magtambay dun sa baba ng building namin, no? Makita pa ako dun ng aking amo. Kaya dito talaga ako nagtatambay sa iba. So, yun lang naman. Kasi, mahirap na pag doon ka naman magtambay sa inyong building mismo sa baba. Siyempre, makita ka doon ng amo mo. Yun lang guys. Pangarap ko pa talaga. Pag basta may pangarap ka, una, positive mind. Talagang isipin mo talaga. Tapos, siyempre, gagawa ka ng paraan. Gumawa ka. Para matupad mo yun. Ganun yun. Ganun ako eh. Kasi, una kong Singapore. Nag-apply talaga ako ng Singapore, guys. Nag-apply ako ng Singapore 3 months. Naghihintay ako ng 3 months, wala pa din, my God. Yung iba kong kasama nakaprocess na, tapos ako wala pa talaga. So siguro, pangit ng aking yung video introduction kasi pag-apply namin, yung mismong agent yung nag-video sa amin, kumukuha ng video, tapos pinapabasa yung introduction video namin. Syempre, parang nahihiya ka, tapos ang pangit ng camera, tapos yung, alam mo yun, yung parang hindi mo minemorize kasi pinapabasa lang sa'yo. So, depende sa pag-aano mo ng video mo. So, hindi maganda yung video ko siguro. Kaya, ang tagal na wala akong employer. Wala talaga akong interview na naganap. Ayun. Tinry ko dito sa Hong Kong. Diyos ko, ang dali lang. Ang dali lang dito sa Hong Kong, guys. Wala pa isang buwan na ako, nakaprocess na ako. Pag-apply ko, 1 linggo, 2 linggo yata, nagkaroon na ako ng employer. Tapos, lumuwas na ako ng Maynila. Tapos, 1 buwan lang. Hinintay ko 1 buwan. Umano na yung visa ko, di ba? Kasi urgent nga ako. Naswertihan kasi urgent ako. So, yun. Na agad ako. Naka-flight na agad ako. Kaya dito na ako ngayon sa Hong Kong. At syempre, yun yung pinagdasal ko na, syempre, kung may pangarap ka, pagdasal mo, prayer talaga. And, ayun, hanggang sa matupad mo yun. And of course, lahat naman tayo, hindi kasi tayo nakukontento, di ba? Halimbawa, malaki na nga yung sahod, pero syempre, kulang pa din kahit malaki yung sahod, nangangarap pa din ng mas malaki pa ulit, di ba? Siguro, pag nasa Turkey na, malaki na nga yung sahod, mangangarap na naman, siguro hindi na. Kasi last, ko na yan talaga. Yung last dream ko lang naman talaga yung Turkey na. Wala na akong ibang pinapangarap. Kasi yung Turkey nga lang nakakatakot kasi malayo din siya. Malayo din kasi sa Pilipinas. Kaya, yun din ang iniisip ko. Sabi ko, ano kaya? Or magstay na lang ako dito sa Hong Kong, tapos mag-ipon, magtipid. Parehas lang din naman yung masasahod mo. Kasi pag doon, sa Turkey, malaki nga siya, pero malalayo yung mga doon, kailangan mo laging magbiyahe. Pero, ang kagandahan din doon kasi, meron silang allowance kada off.
kada off, binibigyan silang allowance ng kanilang mga amo. Dito sa Hong Kong, wala. Walang pakialam yung iyong amo kahit sweldo time na, tapos hindi ka pa rin binibigyan. Alam namang magde-day off ka, di ba? Tapos sweldo time mo na, katapusan na, hindi pa rin binibigay. Wala silang konsiderasyon. Hindi ba nila iniisip, wala ka nang mabibiling pagkain, wala ka nang pambiling pagkain mo. Kasi nga, di ba? Wala nang pera. Pero, yan ang kaibahan. Kesa sa Turkey, talagang bibigyan ka kada off mo, bibigyan ka ng allowance. Yun daw yung kagandahan doon. Kaya magiging buo pa din yung sahod mo, di ba? Ang ganda. Tapos halimbawa, matipid ka din lalo kang matipid. Kada off mo, ano din doon, yung off din doon is every week din yung off doon, every Sunday din. Pero depende din sa employer kung anong araw kang nakapa-off. Pero every week din yung off doon. Tapos may allowance na bibigay every off mo. Yun ang kaibahan. Tapos dito naman wala. Ayun. So, yun lang. Yun lang ang masishare ko ngayon. So, thank you so much guys. Hanggang sa susunod yung video. God bless sa atin. Bye!